What's up mga buddy? Ito na naman si Vince Bayaga. Sa video natin ngayon ay tuturo ko sa inyo kung paano dayain o pababain yung price ng mga produkto sa presyong malaki at ay gagawin natin ng presyong maliliit. Stay tuned at i-click ng subscribe button para lagi kang updated sa uploads ko na hindi naman consistent. Stay tuned. Disclaimer lang, ang video ito ay for educational purpose only. Kung anumang illegal na gagawin mo dito, ay ikaw na ang magiging liable doon. Ginawa rin ang video ito para sa awareness ng mga department store, grocery store, tulad na lang ng 7-Eleven, Ministop, kahit anong grocery na gumagamit ng mga barcodes. Use at your own risk. Paano nga ba natin madadaya ang mga produkto sa mga department store, grocery store gamit ang kanilang mga barcodes, no? So, ang method na ito ay ginawa na namin last year, no? Ginawa namin yun hindi para makapangdaya or para maka-discount. Ginawa namin yun para matry talaga kung effective o totoo talaga, no? So, ginawa namin yun sa Las Piñas. So, ngayon ituturo ko sa video natin ngayon, no, kung paano namin ginawa. So, yung ginawa lang namin is madali lang naman, kaya ang video natin ngayon ay short lang din, no? So, ang kailangan mo lang gawin is camera at saka meron kayo dapat na ganito sticker paper. Ito kasi may ginawa kasi ako na personalized QR code, no? So ang gagawin mo para makapandaya ka sa mga produktong nito, ang ganitong kalaking mineral 8 liters ay gagawin natin na presyong pang 500 ml lang. So ang kailangan mo lang gawin is dapat meron kang sticker paper. So una, punta ka sa grocery store, tapos kumuha ka ng maliit na bottles. Picturean mo yung barcode nila. Picturean mo barcode nila, then pag na-picturean mo na, i-save mo na, tapos umuwi ka muna sa inyo. Once na makauwi ka na, ay i-print mo na itong barcode na pinicturean mo sa kanila. Tapos gamitin mo na papel is yung sticker paper na pwede mo siyang idikit, no? Tapos pag na-print mo na, pwede ka nang bumalik sa department store or sa grocery mo man yan, kinuha. Pagkatapos, idikit mo na doon sa malaking produkto. Kaya yung barcode ng maliit is napunta dito. Itatampered mo siya dito, no? So, assuming na ito yung barcode ng maliit na produkto. Ito yung barcode, no? So, tatanggalin natin yung ano niya. Dikit. Nahirapan ako sa nagbabasa ang comment. yes. Diba? Pag sticker paper yung ginamit mo, ganito siya. Yan, napipil. Then, assuming, diba, ito yung barcode ng maliit na product. So, dapat pag pumunta ka na doon, huwag ka magpapalata. Itatamper mo na siya kung saan yung barcode. Pag natamper na yan, gano'n na. So, dumikit na siya. So, ingat lang din na hindi yan ma-detect ng cashier, no? Yan, make sure mo talaga na nasisentro siya. para di halata na tinamper mo yung barcode nila.
So, once i-scan na to sa barcode scanner nila, ay yung madidetect ng device is yung barcode nito. So, kung ito tag 20 lang, tapos nilagay mo dito, ang magiging price ng 8 liters na distilled drinking water is magiging 20 na lang dito. No? Kaya dapat ingat lang din na hindi maglampas-lampas yung pag-tamper nyo ng mga barcode, o hindi sana mahawakan ni cashier to, kasi pag nahawakan niya ni cashier, magsususpetsa yan si cashier, o bakit may ganito, di ba? Kaya sa video natin ngayon ay yun lang. At once again, ulitin ko, ang video ito ay for educational purpose only. Kung ano man ang gagawin mo, kung gagawin mo ba to, make sure na you use at your own risk, no? That's all for today's video, at sana suportahan niyo ako at mag-subscribe kayo at i-share ang YouTube channel na ito para mas lalo tayong lumago at ganahan tayo gumawa ng mga video. Thank you!